Magandang umaga. Lumapit si Korah at Dathan kay Moses at sinabing, "Sandali lang, masyado ka nang nag-iisa sa iyong sarili. Akala mo ikaw lang ang maliit na bato sa dalampasigan, ang nag-iisang pato sa lawa, ikaw lang. Ipapaalam ko sa iyo na may iba pang mga tao ay banal din." Hindi sinabi ni Moses na hindi sila banal. Dahil may atas si Moses, kailangan niyang tuparin ito. At si Korah at si Dathan ay nag-organisa ng isang grupo at lumalaban kay Moses. Binuksan ng Diyos ang lupa at nilamon sila. Tingnan mo, nabigo silang makilala ang mensahe. Ang mga agila ay sama-samang sa pagtitipon sa sulat mula sa Branham Tabernacle at kapatid na Joseph Branham. Minamahal na mga manginginom sa balong bukal. Ang nobya ay hindi kailanman magiging pariyo pagkatapos ng pulang sulat sa katapusan ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kami ay nakakulong sa Kanya, nakikipag-usap at sumasamba sa Kanya sa buong katapusan ng linggo. Napuno ng Kanyang presensya ang aming mga tahanan at ang aming mga simbahan. Nasa ilalim kami ng napakalaking inaasahan. Alam namin na ito ang kalooban ng Panginoon para sa amin. May inaayos ang Diyos. Isinisara natin ang mundo at lahat ng mga kaguluhan ito. Nagkaisa tayo mula sa iba't ibang panig ng mundo sa isang pagkakaisa. Sama-sama kaming nakaupo sa mga makalangit na lugar. Inihahanda ang aming mga sarili habang nagsasalita siya sa amin sa daan. Ang aming mga puso ay sumisigaw, "Panginoon, gawin mo akong higit na katulad mo. Ihanda mo ako sa iyong pagdating. Bigyan mo pa ako ng revelasyon. Naway punan ng iyong banal na espiritu ang bawat himay-himay ng aking pagkatao." Sa pagsisimula ng bawat serbisyo, sinabi namin sa aming sarili, "Paano ito? Narinig ko na ang mga mensaheng ito sa buong buhay ko. Ngunit ngayon ay tila bago ang lahat na parang hindi ko pa ito narinig." Inihayag niya ang kanyang salita sa ating mga puso at kaluluwa na hindi pa kailanman. Ang napakalaking revelasyon ay muling dumating sa ating mga puso. Ito ay siya. Ito ay ang banal na espiritu mismo na nagsasalita ng direkta sa atin. Hindi ako, siya nga. Ang sabi ko lang, kinuha niya ang katawan ko. Kinuha lang niya ang aking dila. Kinuha niya ang aking mga mata dahil alam niya na ibibigay ko ito sa kanya. Kaya lumapit lang siya at pinagawa sa akin iyon. Kaya hindi ako ito. Ito ay siya. At hindi ako ang kasama mo, kundi siya ang kasama mo. Siya ang muling pagkabuhay at buhay. O Diyos, paniwalaan mo. O mga tao, maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Nandito siya. Ibinigay niya sa atin ang pahayag upang malaman ang mga tape ay ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin ngayon. Ang mga ito ay kanyang mga salita, kanyang tinig, ang kanyang boses na itinala at nakaimbak upang marinig natin siya na nagsasalita sa atin sa mga salita ng buhay na walang hanggang. Sila ang kanyang inalaan na daan para sa kanyang nobya. Ito ay sariwa, malinis, ang artisya na tubig ay bumubula at bumubula. Sa dami ng nainom namin, sumigaw kami ng, "Higit pa, Panginoon, higit pa. Punan mo ang aking kupa, Panginoon. Punan mo ito, Panginoon." At ginawa niya. Sa dami ng iniinom namin, mas binibigyan pa niya kami. Pagkatapos si Satanas ay ipinahayag na natalo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ibanghilyo. Sa pamagitan ng Diyos ng langit na nag-ordain at nagpadala ng kanyang anghel upang ipangaral sa atin ang Ibanghilyo. Sa pamagitan ng Diyos na sumulat ng salita at nagpadala ng kanyang anghel na naroon upang pagtibayin ang kanyang salita. Lumabas kayo, mga tao, sa pangalan ni Jesus Kristo. Kinakailangan ng dyablo na iwanan ang bawat tao na may sakit, bawat taong nagdurusa. Ngayon ay binuhay tayong muli ng kapangyarihan ng Diyos sa mabuting kalusugan at lakas. Pagkatapos, mula sa kaibuturan ng aming puso, sinabi namin, "Tinatanggap ko ngayon na si Jesus Kristo bilang nabuhay na muling anak ng Diyos. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking hari. Siya ang aking tagapagpagaling. Gumaling na ako ngayon. Naligtas na ako.
Mabubuhay ako para sa Kanya na namatay para sa akin. Ako ay babangon mula rito sa panibagong buhay upang humayo upang gawin ang aking makakaya na para sa Kanya na bumangon para sa akin. Hallelujah! Ito ang bukal na tubig na iniinom natin araw-araw. Ito ang tanging balon na direktang nagmumula sa langit na umaagos sa lahat ng oras. Ito ay hindi umaasa sa iba, laging sariwa at malinis. Ito ay hindi kailanman tumitigil. Ito ay buhay na tubig na patuloy nga nagbabago, naghahayag ng bago sa nobya sa lahat ng oras. Naririnig natin ngayon, ang ating tubig ay ang pinakamagandang tubig na maaari mong inumin. Inilagay namin ito sa aming 7 yugto ng proseso ng pagsala. Pagkatapos ay dinagdag namin ang lahat ng mga mineral na nasala namin pabalik sa tubig na sa tingin namin ay kailangan mong manatili hydrated. Luwalhati sa Diyos, hindi natin kailangan makipagsapalaran o tanungin kung ano ang ating iniinom o kung ano ang idinagdag o sinala. Lahat ng kailangan natin ay nasa ating tubig. Ang kailangan lang natin gawin ay ang pagpindot ng play at uminom habang ito ay bumubulusok. Ang sarap uminom ng tubig na ito. Pupunta kami milya-milya ang layo sa aming paraan para lang uminom mula dito, ngunit hindi namin kailangan. Dinadala namin ito kahit saan kami magpunta. Sa ating mga tahanan, sa ating mga simbahan, sa trabaho, sa pagmamaniho sa ating mga sasakyan, sa pamamasyal. Umiinom kami, at umiinom kami, at umiinom kami. Oh mundo, halika, uminom mula sa inalaan na bukal ng Diyos. Ito ang tanging lugar na hindi mo kailangan mag-alala at sabihin, idinadalangin ko na protektahan ako ng banal na espiritu na hindi ako uminom ng hindi dapat. Lahat ito ay puro binindikadong salita na dumaloy mula sa mga bukal ng langit. Walang ibang lugar para uminom ang kanyang nobya. Halina't uminom sa aming balong bukal ngayong linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Habang naririnig namin ang mga sirang balon 64-0726E, Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Mga awit, Kapitulo 36, versikulo 9. Jeremias, Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 13. San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Mga pahayag, ika-13 kabanata. Ito ang nagtatapos sa sulat mula kay Brother Joseph Branham. www.branhamtabernacle.org www.branham.org/en/apps Kunin ang mga apps. www.sbfellowship.info